That's something din na interesting no? Kasi syempre kapag nagmi-minister tayo, um, yeah, praise God na nakikita natin, masaya tayo pag nakikita natin na nababago yung buhay ng ibang tao. Pero Sobra. let's be honest, uh, mas mas tayo yung binabago ni Lord dun no? Yeah, actually, yun bro. Yan yung kumbaga gusto kong itanong sa'yo, like, ano yung mga, how does that shape yung relationship mo with the Lord, being a youth leader? Yun, gusto ko i-highlight yung sinabi mo kanina, brother, na although nagli-lead tayo, no, pero tama ka no. Habang nakikita natin na ginagamit tayo para baguhin yung buhay ng ibang tao, mas malaking impact na tayo rin pala na binabago pa rin talaga tayo ng Diyos. Kaya nga sinabi ko kanina no, kahit anong ministry na meron ka, lahat yan training pa din sa'yo, learning process pa din lahat, even pastor ka na or bishop ka na, Yes. no, yung ministeryo po sa Diyos is patuloy na babaguhin ka and patuloy na babaguhin yung relasyon mo sa Diyos. And for me, ito po yung nakikita ko. And dati kasi nung youth ako, hindi ako seryoso brother, hindi ako seryoso. Masabi lang na pumupunta sa church, alam mo yun, masabi lang na pumupunta sa church, active sa ganito, active sa ganyan. And right now, nakikita ko yung mga youth na hinahandle natin ngayon is ganun din, brother, ganun din. No? Ganun din. So ako, nakikita ko na yung sarili ko na ginagawa ko dati yun and nakikita ko sila ngayon. Ganun din yung ginagawa nila. And ako, dahil pinagdaanan ko na, sinasabi ko sa kanila yung disadvantages ng bagay na yun, no? Sinasabi ko sa kanila na seryosohin nyo yung pakikipagrelasyon sa Diyos, yung ugnayan nyo sa Diyos. Hindi yung masabi lang na nasa church kayo, yan, nasa music kayo, na may member kayo ng church, no? Dapat seryosohin nyo kasi hindi habang buhay bata kayo, sabi ko sa kanila. Ako nga kung ibabalik ako sa dati kong edad, ang dami kong gustong baguhin, ang dami kong gustong itama, no, kapatid. And right now, Parang bro, no? Sana dati pa pala ako nagseryoso kay Lord. yun, No? yun brother, na tumbok mo, nakuha mo. And ako po, nanghihinayang pag nakikita kong ganun yung youth na hinahandle ko, na hinahandle namin, may mga ganun sila, no? And yung sa katanungan mo naman, yung paano ngayon na Paano na-shape yung relationship mo with God? paano na-shape yung relationship ko sa Diyos. Syempre, iba na po, ibang usapan na. Naging matured na tayo, no? Naging matured na. And nakikita ko yung dati ko sa kanila, ugali na hindi seryoso. So, tayo po ngayon is lalong nagmamature na dapat seryosohin natin yung pakikipagrelasyon sa Diyos, no? Hindi tayo habang buhay bata, no? Hindi tayo habang buhay malakas, hindi tayo habang buhay malinaw ang mata, hindi habang buhay malakas ang tuhod para lumakad, para humayo. And kailan ka kikilos, kailan mo seseryosohin yung pagtatrabaho mo sa ministry, kailan mo talagang pagtotoonan ng pansin, kailan mo ibibigay yung 100 na focus mo kapag matanda ka na, kapag hindi mo na kayang gawin yung mga nagagawa mo habang bata ka. So, Yeah. para sa akin yun po. Right now, I'm 100% focused, no? And 100% seryoso pagdating dun sa mga ginagawa natin, lalo sa ministry. Kasi dati, petiks-petiks lang Putyo-putyo lang, alam mo yon, na masabi lang na nag-church ka, umaten ka sa ganito, ganyan. Pero hindi ka seryoso deep inside your heart. And right now po, nung tayo na yung umahandle, no, nakikita natin yung ugali natin dati. Mas lalo po tayong tinuturuan ng Diyos na ibigay mo yung whole heart mo, wag kalahati lang. So, maging 100% ka. So, yun po, kapatid. Yeah, Ang thank you. tinuturo Thank you sa akin ng Diyos for na. sharing that, bro. Actually, nakaka-relate ako dun sa sinabi mo na yung wag sayangin yung oras. Kasi, for example, ngayon, gusto kong
dahil nga naging part kasi ko ng ano bro, I'm not sure kung nabanggit ko na sa'yo. Part kami ngayon ng crew. Yung crew kasi ano siya bro, sila yung dating Campus Crusade for Christ. So Okay. nag-iba lang yung name, nagkinawang crew. Pero yun nga, kumbaga, nagkaroon, it shapes my heart din sa ministry. Dati kasi, nung first time, nung first year ko being a pastor, more on, alam mo yun, parang, basta, ano, kahit sino masyara, ganyan, walang, ano, kumbaga, hindi strategic yung way ng pagmi-ministry. Ah, Kumbaga, kung sino lang, basta sige, share tayo sa, ewan ko, nakikita mo dati, parang share kami ng gospel sa mall, ganyan, parang kung sino lang yung makausap. hmm. Through crew, ginamit yun ng Lord para ma-shape yung heart ko na mas maging strategic sa pag-share ng gospel. And yun nga, ngayon, alam mo yun, yun dun lang sa sinabi mo, parang na ano na yung pag ministry ganyan, yung sayang yung time. Sabi ko, sayang yung time ko dati nung nasa campus pa ako. Dapat pala nag-reach out na ako na nag-reach out dati nung nag-aaral pa ako. Ngayon kasi gusto natin gawin yun. Pero ang hirap na kasi pumasok Totoo. sa campus lalo kasi hindi na tayo estudyante. Kumbaga katakot-takot pa na Totoo. yung kailangan mong asikasuhin, ang dami pa pang mga tao Totoo. dapat lapitan para lang makapag-share ng gospel sa school. Unlike, alam mo yun, kung ikaw yung estudyante na nandun ka, kumbaga, kumbaga malaya ka na gumalaw doon para mag-share ng gospel.